Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Romero Dono na ating kababayan kontra Antonio Moran na taga Mexico. Fight schedule Enero 31, taong kasalukuyan. Doon giganapin ang bakbakan sa White Sand Event Center, Plant City, USA. Itong si Romero Dono po ay nangangampanya na sa super lightweight division maging itong si Antonio Moran. 10th round of professional boxing. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, inanyahan ko po kayo na sana supportahan po yung ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share at higit sa lahat sa pag-subscribe. Maraming salamat po. Ngayon, shout out muna sa nag-request na gawa natin ng video ang bakbakan na ito. Walang iba kundi si Idol Meljon Gumba. Shout out ulit sa iyo, Idol. Maraming salamat po sa patuloy mong pagsuporta at pagsubaybay dito sa ating munting channel. Maging kay Boss Gilbert Melayo. Shout out sa iyo, Idol. Maraming salamat din po sa walang sawang pagsubaybay at pagsuporta dito sa ating munting channel. Ngayon, alamin muna natin kung sino ang dilamado at dihado sa bakbakan. Paano natin ito malalaman mula sa kanilang fight experience, skills, at physical na appearance. Kaya naman po mga kaibigan, unahin natin ang sa panig ng Meksikano na si Antonio Moran. Ang boksingerong ito ay may impresibong kartada po. 29 wins with 20 wins coming by way of knockout. May 6 na talo na. So marami na pala ang talo nito. At may isang tabla. Sa kanyang 6 na talo, isang bisis lamang ito nakatikim po ng knockout. Ito po ay sa mga kamay ni Devin Haney noong 2019. Sa ngayon, may edad dito na 30 anyos at ang height 5 foot and 11 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 68.97%. Huling napalaban itong si Antonio Moran, September 15, 2023. Nakalaban ito si Jermaine Ortiz. Talo si Moran by unanimous decision sa kanyang huling laban. Take note, hindi po basta-bastang kalaban si Jermaine Ortiz na tumalo kay Antonio Moran dahil itong si Jermaine Ortiz sa nalalapit na Pebrero 9, mapapalaban kay Teofimo Lopez sa WBO nito. Oo. So, kumbaga magsisilbing challenger si Jermaine Ortiz sa WBO ni Teofimo Lopez. So, kinalaban ito ni Antonio Moran. Itong si Ortiz kasi rank 11 sa WBO sa pangkalahatan po. O sa world title ranking. Pagdating sa karanasan o experience nitong si Moran, uri ng kalaban ng ating babanggitin. 2016 nakalaban nito si Emmanuel Lopez. Talo si Moran by split decision. 2018, Jose Pedraza. Alam naman natin kung sino at ano yung si Jose Pedraza na yan. Kilala sa division po yan. Yung noong 2019, nakalaban ni Antonio Moran si Devin Haney na kung saan si Haney pa lamang noon ay future world champion. Katunayan, regional title bout ang kanilang pinaglalabanan ni Moran at Haney. Nakataya WBC International Lightweight title at WBO Intercontinental Lightweight title na kung saan nga natalo si Antonio Moran sa laban kontra Haney by knockout. So yung nag-iisang talo ni Moran by knockout, si Haney po ang may gawa. At pagkatapos noon, mga dekalibre na kalaban ni Antonio Moran, pagkatapos kay Haney si Arnold Barbosa at itong si Jermaine Ortiz. Skills ni Antonio Moran, boxer puncher, pressure fighter style, malimit ang ginagawa, defensive style, malimit din niyang ginagawa yan in and out, willing sa brulan o tututo na bakbakan, may counter punching ability. Take note, volume puncher ang Meksikano, taglay ang power, timing at accuracy. Sa panig naman ng ating kababayan na si Romero Dono, ang boksingerong ito ay may impresibong kartada din naman. 26 wins with 20 wins coming by way of knockout. May 3 talo, ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanya 3 talo, 2 beses ng katikim po ng knockout. Itong si Dono.
Height 5 foot and 7 inches, reach 68 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 76.92%. Huling napalaban itong ating kababayan, Oktubre 20, 2023. Nakalaban ito si Christian Guido, na kung saan panalo si Dono sa kanyang huling laban by unanimous decision. Schedule 8 rounds of professional boxing. Karanasan o eksperyensya ni Dono, bagamat hindi pa ito napapalaban bilang world title challenger, at medyo nawala na rin sa ranking si Dono sa 1 to 15 sa 4 major title belts dito sa Super Lightweight Division. 2019, nakasagupan nito si Ryan Garcia, na talagang famous naman itong si Ryan Garcia. Kahit nasabihin natin hindi pa ito ganap na naging isang world champion, pero famous at kilalang boksingero yan. Yan ang nagpatikim kay Romero Dono ng knockout sa kauna-unahang pagkakataon. At sa ikalawang pagkakataon na nakatikim ng knockout si Dono noong 2022, Frank Martin ang kanyang nakalaban, na kung saan yun nga, ang itinagal ni Dono sa laban kontra Frank Martin ay 4th round technical knockout. Yan po ang mga tumalo kay Dono sa pamamagitan po ng knockout, brutal knockout po mga kaibigan. Hindi po mga basta-basta pala ang tumalo din kay Dono, maging sa panig ni Antonio Moran. Skills nitong ating kababayan na si Romero Dono, boxer puncher din. Pressure fighter style, malimit niyang ginagawa, willing sa brulan o tututo na bakbakan, may counter punching ability, defensive style which is yung kanyang pagbabak pedal. Dito kay Dono, taglay ang volume din kung bumamato na suntok, at siyempre yung power po mga kaibigan. Kakulangan ni Dono, depensa, bagamat may improvement na kahit papano sa depensa which is yung kanyang head movement, pero may butas pa rin dahil pag sumusugod si Dono, ano po mga kaibigan, nagiging open, naging bukas ang depensa, delikado sa counter. At siyempre, alam na or expose na ang kahinaan ni Dono. Una, depensa, delikado sa counter. Pangalawa, kahinaan niya ay ang adjustment. Dahil itong si Romero Dono, pagka nahihirapan sa pag-a-adjust sa estilo ng kanyang makakalaban po mga kaibigan. So, yun nga ang kakulangan ni Dono. Dadako tayo sa ating comparison. Sa comparison naman natin po, height and disadvantage, liamadong-liamado ang Meksikano. Mas matangkad po ang Meksikano ng 4 inches kundi po ako nagkakamali. Ngunit pagdating sa power, lamang naman itong ating kababayan na kung saan umabot po ng 76.92% ang kanyang knockout ratio. Samantala sa Meksikano naman ay mayroon 68.97%. Mga kaibigan, hindi ganong kalayuan ang ikinalalamang sa power nitong ating kababayan po. Kaya may laban si Moran pagdating po sa power. Pagdating po sa activity, parehong aktibo ang dalawang boksingero dahil napapalaban sila last year. Sa eksperyensya naman, bagamat hindi po magkakalayo sa eksperyensya, pero sa uri ng kinalaban itong huli, mas nakakalamang si Antonio Moran dahil nasa world ranking ang kanyang mga kinalaban. Samantala kay Romero Dono, wala po sa ranking yung kanyang huling naging kalaban na si Christian Danilo Guido po mga kaibigan. Skills, parehong boxer puncher, parehong pressure fighter, parehong willing sa brulan o tututo na bakbakan. Pero isa sa posibleng magpahirap kay Romero Dono ay ang height and disadvantage ni Antonio Moran, na kung saan kinakailangan ni Dono makalapit dito kay Antonio Moran at nang sa ganon po makapagpatama ng isang magandang patama na kung saan pwedeng mag-knockout sa Meksikano po mga kaibigan. Sa makatuwid, kinakailangan talaga ni Romero Dono dito ang makapag-adjust dahil sa napakatangkad po ng kanyang makakalaban kung paano niya gawin ang makalapit dito kay Antonio Moran. So ibig sabihin, pe-pressurein ito ng husto ni Romero Dono para siya makalapit at dadalhin niya sa lubid itong si Antonio Moran, na kung saan hindi po yan magiging madali para sa ating kababayan dahil nga boxer puncher din po ang Meksikano na si Antonio Moran, na kung saan volume power puncher, volume kung bumamato na suntok, power puncher din po mga kaibigan. Hindi madaling laban ito para kay Dono. Dito, real talk prediction ang aking gagawin dahil kababayan natin ang mapapalaban. Pero sa paghayag natin ng prediction, patas tayo po mga kaibigan. Oo. Sa labanan na ito, panalo o talo, Romero Dono ako. Oo, panalo o talo, Romero Dono ako. Pero sa real talk prediction ko dyan, ang may malaking tsansa sa panalo ay itong si Antonio Moran. Knockoutan o puntusan. Sa knockoutan naman,
Ang magagawa ni Moran dyan ay ika-counter si Duno. Dahil itong si Duno susugod, ka-counterin ni Moran na kung saan posibleng matamaan ng solido itong si Romero Duno. Sanhin ang pagkabagsak or pagka-knockout. Mga anong round? Siguro mga kaibigan, kasi 10th rounds ito, pwedeng doon sa later rounds magagawa ni Antonio Moran. Or depende kung itong si Romero Duno ay hindi mag-iingat, mapaaga ang pagka-knockout. Kung mawi naman sa puntusan, kung sakaling kakayanin ni Romero Duno ang mga power punches na pakawalan ni Antonio Moran, may kalamangan pa rin po si Moran sa panalo. Bagamat may laban si Duno sa puntusan, pero gamit ang height and disadvantage nitong si Antonio Moran, lamang pa rin si Moran sa panalo po mga kaibigan. So sa makatuwid po, sa panalo, yamado talaga si Antonio Moran. Ang pinaka-tsansa ni Romero Duno para makapiho sa panalo sa bakbakan na ito ay ang in-knockout niya si Antonio Moran. Ang tanong, may posibilidad bang magawa ni Romero Duno ang pag-knockout kay Antonio Moran? Oo, dahil may power na taglay si Romero Duno. Isang suntok lang kailangan ni Duno dito na solidong suntok. May kalalagyan si Moran. Pero yun nga lang kung makalapit ba si Romero Duno. Sa tingin ko naman may tsansang makalapit si Duno dahil boxer puncher nga ang Meksikano. May posibilidad na magkaroon po ito ng sabayan na kailangan samantalahin ni Duno. Pero ingat siya dahil yun nga, pagka hindi siya mag-iingat sa depensa dyan, pagka makalusot naman ang counter ni Antonio Moran, lalo na't alam ni Antonio Moran ang kahinaan ni Duno, saan siya mahina, delikado siyang ma-knockout or delikado ngang makapagpatama si Antonio Moran dyan ng matindi kay Romero Duno sanhin ang pagbagsak ni Duno, pagka-knockout ni Duno sa laban na yan. Kaya dihado si Duno dito mga kaibigan. Pero ito po ay boxing. Ika nga sabi kang English, this is boxing, anything can happen. Hindi porkit sa pananaw ko ay dihado itong si Duno ay talo na kagad yan. Boxing ito mga kaibigan na kung saan parehong may mga kamay, parehong may mga strategist, kung sino po ang may epektibong estratehiya sa laban na ito ay siyang mananalo po sa laban. Oo, pero yun nga, kailangan ni Duno ang magtrabaho dito sa bakbakan na ito para makalapit po sa Meksikano. Dahil once nagagamitin ni Antonio Moran ang kanyang height and disadvantage, footwork na kung saan may defensive style din po ito, ay mahihirapan itong ating kababayan po mga kaibigan. Kaya sa panalo para sa akin, mas nakakalamang nga po si Antonio Moran. O, mas lamang siya dyan sa panalo ang Meksikano po mga kaibigan. Pero siyempre, gusto natin ang manalo, itong ating kababayan. Pero yun nga mga kaibigan, sa Real Talk prediction ko dito at sa ating fight analysis, mas lamang sa panalo ang Meksikano po mga kaibigan. Hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.